Magandang hapon sa inyong lahat. Let me begin by expressing my sense of gratitude to all of you for spending your precious time on a Saturday and a weekend afternoon with us here in Hakbang Maisog. I know you should be doing your siestas, running your personal errands, or doing some personal household stuff or chores. And to some, probably Saturdays, Sundays, weekends usually are best spent doing your apo schooling duty. But nonetheless, you're here, and I guess that is a very resounding response to the question early on during the opening as to why are you here? You being here today, this Saturday afternoon, is very meaningful because we in Hakbang na Maisog, we go around the country, we visit Filipino communities abroad para dalhin sa kanila yung tunay na nangyayari sa ating bansa. And this afternoon, what we hope to achieve, what I hope to achieve personally, ay pagkatapos ng ating pagharap ngayong hapon, magkaisa tayo, makiisa kayo, stand up, be heard, speak out, and be counted, at magdeklara tayo ng gera laban sa korupsyon. Yun. Let us be united and let's declare war against the continuing rape of our public coffers. Magdeklara tayo ng gera, magdeklara tayo ng digmaan laban sa walang humpay at patuloy na panggagahasa sa kaban ng bayan sa pera nating mga Pilipino. And this, ladies and gentlemen, is what Hakbang Maisog is all about. Ang Hakbang Maisog is a social movement that's calling for transparency, accountability, peace and security, government and governance. Let me begin with transparency and accountability. Napahapyawan na kanina ni Attorney Trixie yung tungkol sa mga maling or misplaced public investments. And let me begin with the 5.7 trillion pesos 2024 budget. 5.27 trillion pesos ang budget natin ngayon sa Pilipinas. Ito ang perang inilaan ng gobyerno upang patakbuhin ang pamahalaan upang ibigay yung mga pangunahing pangangailangan ng ating mga mamamayan. Subalit, ano ba ang katotohanan? Madilim, malungkot na saklap. Of the 5.7 trillion pesos, at least 800 billion pesos. 800 billion pesos, some say it can go as high as 1.2 trillion pesos. Ito ang inilagak nila doon sa kilalang unprogrammed appropriation. Ano naman yung unprogrammed appropriation? To simplify, para sa milyon-milyong Pilipinong nakikinig ngayon at nanonood sa social media platforms ng iba't ibang vloggers na naririto ngayon, na nais ko rin kayong kilalanin at pasalamatan. 800 to 1.2 trillion ang program appropriation or simply pork barrel ng mga legislators, ng mga mambabatas, pork barrel pati ng Office of the President. Nasaan yung 800 billion to 1.2 trillion pesos niyan? Dapat natin silang panagutin. At hindi po nakakalayo yung July 23, if I'm not mistaken, that's the day, nung naghahatid ng State of the Nation address, si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kanyang ibinida, full of conviction, na meron na raw sila in 2 years lamang ng kanyang panunungkulan
5,500 flood management programs ang naipatupad. Lagyan natin ang halaga in relation to 800 billion to 1.2 trillion pesos na napupunta doon sa port barrel funds. Yung 5,500 flood control programs, ang katumbas po niyan sa piso ay 500 billion pesos higit kumulang. Nasaan yung 500 billion pesos higit kumulang na ibinibilang, na ilagay na raw, na ipatupad at naririyan na at hindi na tayo makakaranas ng baha? Dumating ang bagyong Karina na sinabayan ng habagat. Alam naman ninyong lahat ang nangyari sa malaking bahagi ng Luzon, higit pa sa Metro Manila. At nababanggit din yung kinatawan kanina ng Marikina City na nakatanggap currently ng 3 billion pesos worth of infrastructure projects. Bakit bahang-baha pa rin sa Marikina? Nandiyan rin, kamakailan lamang, binisita na naman tayo ni Bagyong Elting, sinabayan muli ng habagat. Anong nangyari? Same old situation noong Karina. Nasaan yung 500 billion pesos na pera ng mga Pilipino? Dapat natin silang panagutin. In fact, dapat natin silang hingin. Hingan natin sila na ilathala ang listahan ng 5,500 flood control projects na sinasabing na isa na naipad na. Saan-saan linagay yung 5,500 flood control projects? Sino-sino